mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muling pagkabuhay. Nakapagtataka, bakit sa kabila ng mga pahayag ni Kristo ukol sa kanyang misteryong Paskwal, tila walang naniwala sa kanyang mga alagad. Hindi nila ito naunawaan at nasa ibang bagay ang tutok ng kanilang pansin. Kaya naging malaking dagok sa kanila ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus at di nila inaasahan ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo ni Juan, inakala ni Maria Magdalenang may kumuha sa Panginoon mula sa libingan pagkakita niyang natanggal na ang batong panakip sa libingan. Ang mismong sitwasyon din ang tumambad kay Pedro nang puntahan niya ang libingan matapos na marinig ang balita ni Maria Magdalena. Pumasok siya sa loob at nakita ang libingang walang laman, maliban na lang sa telang linen na nakalatag at sa panyong ginamit na itinilukbong sa mukha ni Jesus na hiwalay na nakatiklop. Walang naitalang reaksyon ni Pedro. Tahimik ang Ebanghelyo tungkol dito. Marahil, tahimik din niyang inarok kung ano ang kahulugan ng kanyang nadatnan. Tila mas madaling paniwalaang nananatiling patay pa rin ang tagapagligtas. Maraming karanasan si Pedrong kailangan pang iproseso. Naroon ang kabiguan niyang ipagtanggol si Jesus sa kanyang pagkaaresto. Naroon din ang pagtatwa niya kay Jesus ng 3 beses na nauna nang nahulaan ni Jesus. Tumakas din siya at nawala sa mga oras na nagdurusa na ang Panginoon hanggang sa kamatayan nito sa krus. Pagkatapos nito, kahit walang nasusulat sa Ebanghelyo, tiyak na dumaan siya sa magkakahalong pighati, galit at pagkalito. Naipit siya sa kanyang isip at damdamin. Sugatan ang kanyang puso. Dumaraan pa lang siya sa mga unang antas ng pagdadalamhati. Pagkabigla, hindi makapaniwala, denial o blaming. Sa gitna ng pananahimik ni Pedro, sumunod sa kanya ang minamahal na alagad, ang alagad na nauna kay Pedro sa pagtakbo at pagkakita sa libingang wala na ang batong panakip papasok dito. Namasdan niya ang mga natunghayan ni Pedro. Naging sapat ang libingang walang laman bilang batayan at naniwala siyang buhay na si Kristo. Sumusunod tayong lahat kay Pedro sa pagpasok sa misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, gaya ng minamahal na alagad.
tayo rin ay kanyang minamahal at mula sa pananaw ng pagmamahal ng Diyos, mulit-muli tayong inaanyayahang arukin ang libingang walang laman.